Ngayon, ang ika-80 kaarawan ko, pero wala akong ni isang kasama sa buhay para magdiwang. Isang matandang babae, ang isang nakaupo, sa isang tahimik na kapihan. May mga luwang dumadaloy sa kanyang mukha habang isang kandila ang kumikislap sa isang chocolate cake na hindi niya magawang galawin. Sumuko na siya. Handa na siyang bumitaw. Ngunit isang naglulukhang ama at ang kanyang tahimik na 8 taong gulang na anak ang pumasok sa pinto. At sa loob ng wala pang isang minuto, isang kanda mula sa isang estranghero ang sisila sa 3 wasak na puso at babaguhin ang takbo ang kanilang buhay, magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, maaari niyo po bang ibahagi kung taga, saan kayo sa mundo nanonood? Gusto naming makita kung gaano kalayo na nararating ng aming mga kwento. Itinulak ni Marco Reyes ang pinto ng kape at kwentuhan. Nakasunod sa kanya ang anak na si Leo, ahimik gaya ng dati. Ang mga kamay ay nakasukso sa kanyang bulsa. Miyerkules noon, ika-15 ng Marso, at nag-day off muli si Marco sa trabaho. Isa na namang pagsubok na maabot ang bata na dati tumatawag sa lahat ng bagay na dati sobrang daldal na kailangan pa niyang paalalahanan ng humigla sa pagitan ang mga pangungusap. Ngayon, 10 salita lang siguro ang nabigkas niya mula pa noong almusal. Gusto mo ba ng pangkikis ngayon, anak? Tanong ni Marco. Pinananatiling magaan ang kanyang boses. O yung blueberry muffins na nagustuhan mo dati? Nagkibit, balikat lang si Leo. Nanikip ang dibdib ni Marco. 14 na buwan. 14 na buwan mula nang pumanaw si Clara at ang kanyang anak ay nalulunod pa rin sa katahimikan. Sabi ng therapist, maging pasensyoso. Ang salatin mutis pagtatapos ng trauma ay karaniwan sa mga bata. Paliwanag nito. Pero gaano katagal na pasensya ang kailangan ng isang 8 taong gulang bago siya bumalik? Pumasok sila sa loob ng kapihan. Tahimik ng alas. Yes, ang umaga. Iilan lang ang mga customer. Ang amoy ng bagong timplang kape. Ang mahinang patak ng ulan sa mga bintana. Naghanap si Marco ng mesa, isang lugar kung saan hindi sila masyadong mapapansin. Ayaw ni Leo kapag tinititigan siya ng mga tao. Ngunit biglang huminto sa paglalakad si Leo. Lumingon si Marco. Bakit, anak? Hindi sumagot si Leo. Nakatitig siya sa kabilang dulo ng kapihan. Ang kanyang mga matang kayumang dihi ay nakapako sa isang bagay o sa isang tao. Sinundan ni Marco ang kanyang tingin sa isang mesa sa sulok malapit sa bintana. Isang matandang babae ang nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakaitit. Nakayuko ang kanyang mga balikat. Sa harap niya ay isang maliit na chocolate cake na may iisang puting kandila. Ang apoy nito ay marahang kumikislap. Hindi gumagalaw ang babae. Nakatitig lang siya sa kandila. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Nanikip ang tiyan ni Marco. Kilala niya ang itsurang iyon. Nakita na niya iyon sa salamin ng maraming beses. Leo, halika na. Dito tayo. Uupo. Ngunit naglalakad na si Leo palapit sa babae. Leo, teka. Hindi huminto ang kanyang anak. Kumabog ang puso ni Marco habang nagmamadali siyang sumunod. Ngunit narating na ni Leo ang mesa ng babae. Sa loob ng ilang sandali, nakatayo lang doon ng bata, maliit at seryoso, pinapanood ang nasusunog na kandila. At pagkatapos, sa sobrang hina na halos hindi marinig ni Marco, nagsimulang kumanta si Leo. Happy birthday to you. Natigilan si Marco. Napigil ang kanyang hininga. Ang boses na yun, ang boses ni Leo, ang boses na hindi niya narinig sa loob ng maraming linggo. Happy birthday to you.
estranghero na nakatayo sa kanyang mesa. Hindi makagalaw si Marco, hindi makahinga. Kumakanta ang anak niya. Happy birthday there. Huminto si Leo, naghihintay. Nanginginig ang mga labi ng babae. Lorna! Bulong niya. Happy birthday, dear Lola Lorna. Happy birthday to you. Natahimik ang buong kapihan. Pati ang barista sa likod ng counter ay napahinto sa pagsasalin. Naramdaman ni Marco na namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Tumingin si Leo sa babae, kay Lorna. Damit ng mga seryosong kayumangging mata na masyado ng maraming nakita para sa isang taong gulang. Ngayon po, mag-wish kayo, sabi niya ng marahan. Pero dapat po totoong wish, hindi malungkot na wish. Tinitigan siya ni Lorna, ang kanyang mga kulubot na kamay ay nanginginig sa mesa. Ano? Anong ibig sabihin ng totoong wish? Itinagilid ni Leo ang kanyang ulo. Isipang mabuti ang tanong. Isang wish para sa isang bagong bagay. Hindi para sa isang bagay na bumalik. Umina ang kanyang boses at nadurog muli ang puso ni Marco. Hindi po gumagana ang mga ganoong wish. Sinubukan ko na. Napasinghap si Lorna. Muling pumatak ang mga luha sa kanyang mukha. Paano kung wala na akong bagong wish? Share niyo na lang po yung sa akin, simpleng sabi ni Leo. Ipinikit niya ng mahigpit ang kanyang mga mata. Ang kanyang maliit na mukha ay kumunot sa konsentrasyon. Sana magkaroon ako ng lola. Halos malambot ang mga tuhod ni Marco. Lumapit siya, ang kanyang boses ay garalgal. Leo, pasensya na po, hindi po siya karaniwang. Ngunit nakatingin si Lorna kay Leo na parabang siya ay isang bagay mula sa panaginip. Isang bagay na imposible at mahalaga. Pumunta na po sa hiray ng mami ko, paywanag ni Leo, sa prangkang paraan ng mga bata kapag tinatalakay ang mga bagay na hindi makayanan. Sabi ni Daddy, nanonood daw siya, pero hindi na niya ako mayayakap. Tumingin siyang mabuti kay Lorna. May kakilala po ba kayo sa hilan? Nabasag ang boses ni Lorna. Ang anak kong babae. Pumunta siya sa hilin 2 taon na ang nakalipas. Tumango si Leo na parabang ito ang luhikal na bagay sa mundo. Siguro po, magkaibigan na sila. Mahilig pong makipagkaibigan ng mami ko. Nurse po siya. Tumutulong siya sa mga tao. Teacher si Marcel, marahang sabi ni Lorna. Ang mga mata niya ay malayo ang tingin. Vaguely. Mahal na mahal niya ang mga bata. Nasa grade 3 po ako, sabi ni Leo, na lalaki ang mga mata. Baka tinuturuan niya yung mga bata sa heathen. Huminto siya, pagkatapos ay tumingin sa kanyang ama, at bumalik kay Lorna. Pwede po ba kaming makiupo? Sabi ni Daddy, bawal daw akong kumain ng kipang almusal, pero birthday niyo po kaya special? Nahanap ni Marco ang kanyang boses, kahit napaos ito nang lumabas. Leo, huwag na tayong abala. Sige. Biglang sabi ni Lorna. Ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Please, maupo kayo. Alinlangan si Marco. Pagkatapos ay humila ng upuan. Umakyat si Leo sa upuan, sa tabi ng wheelchair ni Lorna at dahang umupo si Marco. Pakiramdam niya ay napasok siya sa ibang mundo kung saan ang kanyang tahimik na anak ay nakiipagkwentuhan sa isang estranghero tungkol sa langit at mga karawan. Nanginginig ang mga kamay ni Lorna habang inaabot ang kutsilyo ng cake na iniwan ng waitress. Gusto niyo ba? Hindi po pwedeng i-share ang birthday cake kung hindi kayo pamilya. Seryosong sabi ni Leo. Pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mukha. Pero, pwede po tayong maging pretend family. Kahit ngayon lang. Hinati ni Lorna ang cake sa
sa 3 piraso. Maingat ang kanyang mga galaw. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Habang iniaabot niya ang isang plato kay Leo, nagsimula itong magsalita, tunay na magsalita. Tungkol sa eskwela, sa kanyang gold search na si Bobwes, tungkol sa kung paano niya natutunang itali ang kanyang sapatos pero mahirap daw ang mga loob. Nakaupo lang doon si Marco. Tulala. Pinapanood ang kanyang anak na muling nabubuhay sa harap ng estangherong ito. Gumagawa po kami ni Daddy ng model airplane. Ang hirap po, pero magaling si Daddy sa pagbuo ng mga bagay. Architect po siya. Ibig sabihin, drawing siya ng mga building. Napakaganda niyan pakinggan. Sabi ni Lorna, ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin. Ngunit wala nang bakas ng kawalan ng pag-asa. Sumubo ng kiki si Leo pagkatapos ay naging mas tahimik ang kanyang mukha. Dati po, si Mami gumagawa ng French toast tuwing linggo. Inihiwan niya po yan sa iba't ibang hugis, bituin, puso, at minsan dinosaurs, kung hihilingin ko. Uminto siya. Nanaginip po ako, dati, na may tumalon na usa sa harap ng kotse niya. Pero wala naman pong usa. Nanikip ang lalamunan ni Marco. Leo, anak, alam kong walang usa. Daddy, mahinang sabi ni Leo, isang pagod na lalaki lang po na hindi dapat nagmamaneho. Pero minsan po, nagpapanggap ako na may usa, kasi kung ganoon, walang may kasalanan. Aksidente lang. Isang totoong aksidente. Iniabot ni Lorna ang kanyang kamay sa mesa at hinawakan ang maliit na kamay ni Leo. Malumanay ang kanyang boses. Minsan, may mga bagay na nangyayari lang. Mga bagay na sobrang sakit at walang katuturan. Tumingin siya sa kanyang plato. Nakalimutan ng Marisol ko na refill lang inhaler niya. Isang napakaliit na bagay. Nakalimutan na niya dati. Maraming beses. Pero hindi kailanman. Noong importante. Parang yung pagod na lalaki po na maraming beses. Nag-drive. Pero wala namang ibang nabangga. Tahimik na pagdatapos ni Leo. Naupo silang tatlo. Doon, sa isang katahimikan na, sa paanuman, ay mas puno kaysa sa mga salita. Tiningnan ni Marco ang mata ng babaeng ito sa wheelchair. Ang kanyang anak na hawak ang kamay nito na parang matagal na silang magkakilala. At naramdaman niyang may nagbago sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 14 na buwan. Asa. Saan po kayo nakatira? Biglang tanong ni Leo na sumira sa sandali. Mga 10 minuto mula rito. Sa isang bahay na masyado ng malaki na yun. Tumingin si Leo sa kanyang ama, pagkatapos ay bumalik kay Lorna. Nakatira po kami sa isang kondo na masyadong maliit. Sabi ni Daddy, masyado daw po akong mabilis lumaki para dito. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Siguro po kailangan nyo ng isang tao para punuin ang malaking bahay nyo. Leo, sabay ni Marco. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Lorna ngayon. Isang bagay na wala doon noong pumasok sila. Pinag-aralan niya silang dalawa ng matagal. Gusto niyo bang makita ang bahay? Napakurap si Marco. Oo. Ang bahay, ulit ni Lorna. Mas matatag na ang kanyang boses. Plano ko na sanang ibenta. Lumipat sa isang assisted living facility sa bahay Kalinya. Pero, tumingin siya kay Leo na nakatingin sa kanya ng may seryosong mga mata. Pero parang ayoko na. Doon po pumupunta ang mga tao para huminto na sa pamumuhay. Sabi ni Leo nang may nakakagulat na linaw. Yung isang lola ko po, doon siya dinala. Bago siya namatay. Sabi niya,
Beige daw ang mga pader, beige ang pagkain, at pati yung mga tao nagiging beige. Sa kabila ng lahat, tumawa si Lorna, isang tunay na tawa na nagpabago sa kanyang mukha. Ayokong maging beige. Dapat ay tumanggi si Marco. Dapat ay magalang siyang nagpasalamat, tinapos ang cake, at iniuwi ang kanyang anak. Ngunit nakatingin sa kanya si Leo, nang may higit na buhay sa kanyang mga mata, kaysa sa nakita ni Marco, sa loob ng mahigit 1 taon. Sigurado po ba kayo? Maingat niyang tanong. Sigurado ako. Nang hapong iyon, pagkatapos tumawag ni Marco sa kanyang boss at sabihin may family emergency nasa pinaka, kakaibang paraan ay totoo naman, sinundan nila ang wheelchair. Accessible ni Lorna sa isang tahimik na kalye na may mga puno ng nara. Ang bahay ay isang magandang bungalo noong 1970. Pininturahan ng malambot na dilaw na may puting kran. Isang doyan na gawa sa gulong ang nakasabit sa isang malaking tulo sa harap ng bakuran. Idinikit ni Leo ang kanyang mukha sa bintana ng kotse. Maggugustuhan ni Mama yang dula na yan. Iyon ang unang beses na binanggit niya si Clara nang hindi nababasag ang kanyang boses. Pinuksan ni Lorna ang pinto at ipinasok ang kanyang wheelchair. Medyo maalikabok. Hindi ko na masyadong naalagaan. Ngunit ang bahay ay hindi maalikabok. Ito ay malinis na malinis. Ngunit malungkot. Ang uri ng kalungkutan na dulot ng pagkawala, hindi ng kapabayaan. Agad na nagsimulang mag-explore si Leo. Binubuksan ang mga pinto. Sumisilip sa mga silid. Sinusubukan ng mga switch ng ilaw. Pwede ko po bang makita sa taas? Ay, teka. Uminto siya, tinitingnan ng wheelchair ni Lorna. May guest room sa palapag na ito at isa pang kwarto na dati sa anak ko. Dinala niya sila sa isang pasilyo. Ang unang pinto ay bumukas sa isang silid na tila tumigil sa panahon. May floral na bedspread, mga larawan sa dresser, isang bookshelf na puno ng mga materyales sa pagtuturo. Ito ang kwarto ni Maricel. Wala akong binago. Mainat na pumasok si Marco, tinitingnan ng mga litrato. Isang magandang babae na may ngiti ni Lorna, napapaligiran ng mga bata sa isang silid-aralan. She was beautiful. Is automatikong pagtatama ni Lorna. Pagkatapos ay napahinto. Hindi, ama ka. Was. Presentence. Hinawakan niya ang hamba ng pinto. Nasa kanya pa rin ang ngiti ko, nasaan man siya ngayon. Nakalipat na si Leo sa kabilang kwarto, mas maliit, at may mga bintanang nakatanaw sa likod. Bahay. Ito, anunsyo niya. Ito po, pwedeng maging kwarto ko. Nakikita ko yung bird feeder at yung duyan. Leo, hindi naman pwedeng. Simula ni Marco, ngunit pinuto siya ni Lorna. Pagkano ang renta niyo sa kondo niyo? Sinabi ni Marco ang halaga. Hindi komportable. Umiling si Lorna. Kalahati niyan. Payag na ang bahay na ito. Ang kailangan ko lang. Tumingin siya sa paligid. Sa mga walang laman na silid. Sa tahimik na pasilyo. Kailangan ko lang na mabuhay itong muli. Hindi po sapat yun, protesta ni Marco. Kung ganoon, magluto ka ng hapunan 3 beses sa isang linggo. Turuan mo ako tungkol sa mga computer, si Maricel ang laging gumagawa niyan. At hayaan mong patuloy na kausapin ako ni Leo na parang hindi ako invisible. Tumingin siya ng diretso sa kanya. Higit pa sa sapat na yon. Tiningnan ni Marco ang kanyang anak na nasa isip na ay aayos ng mga gamit. Naisip niya ang kanilang masikip na kondo, kung paano halos hindi nagsasalita si Leo sa bahay, at ang babaeng ito na sa paanuman, sa isang imposibleng paraan,
ay muling binuhay ang kanyang anak sa loob lang ng isang umaga. Pwede po ba naming pag-isipan? Anong ni Marco. Pag-usapan namin. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Lorna. Ngunit tumango siya. Siyempre. Ngunit lumapit si Leo at hinawakan ang kanyang kamay. Pabalik po kami bukas, di ba, Daddy? At sa pagtingin sa mukha ng kanyang anak, alam ni Marco na babalik sila. Lumipat sila pagkatapos ng 3 linggo, isang Sabado ng umaga. Nag-alala si Marco na babalik sa katahimikan si Leo sa mga araw bago ang paglipat. Sa halip, walang tigil sa pagkukwento ang kanyang anak tungkol kay Lola Lorna at sa kanyang bagong kwarto at sa bird feeder na tutulungan niyang lagyan. Ang unang gabi sa bahay ay kakaiba. Sabay silang kumain ng hapunan sa malaking mesa ni Lorna, spaghetti na niluto ni Marco, habang si Leo ang nag-aayos ng mesa at si Lorna ay supervise mula sa kanyang wheelchair, nagbibigay ng mga mungkahi tungkol sa mga pampalasa. Lagi naglalagay si Maricel ng isang kurot na asukal sa sauce, sabi niya, para mabawasan ang asin. Idinagdag ni Marco ang asukal. Mas sumarap ang sauce. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ni Leo si Lola sa paghuhugas ng pinggan, nakatayo sa isang maliit na bangko para maabot ang lababo. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga ibon at eskwela at mga walang kwentang bagay. Nahulog sa isang magaan na ritmo na parang imposible para sa mga taong wala pang 1 buwan magkakilala. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Leo, natagpuan ni Marco si Lola sa likod ng beranda, nakatingin sa madilim na bakuran. Gusto ko pong magpasalamat, mahinang sabi niya. Lumabas dito para kay Leo. Hindi ko na siya nakitang ganito mula noong mamatay si Clara. Lumingon si Lorna. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. 3 linggo na ang nakalipas. Nagsusulat ako ng sulat para sa bahay kalinya. Handa na akong sumuko. Nabasag ang kanyang boses. Ang anak mo ang nagligtas sa buhay ko. Iniligtas din niya ang sa akin, sabi ni Marco. Hindi ko lang alam na kailangan ko rin palang maligtas. Naupo sila sa komportabling katahimikan, pinakikinggan ang mga tunog ng gabi. Kwentuhan niyo po ako tungkol kay Maricel, sabi ni Marco, at nagkwento nga si Lorna tungkol sa tawa ng kanyang anak, kung paano niya gustong maging guro mula pa noong 5 taong gulang siya. Tungkol sa hika na dati kontrolado hanggang sa bigla na lang, hindi na. Tungkol sa pag-uwi niya at makita ang mga paramedic sa kanyang dry roy. Tungkol sa walang lamang inhalers sa banyo. Tungkol sa bigat ng konsensya na hanggang ngayon ay dinadala niya. Nasa physical therapy ako noon. Aaralan kung paano gamitin ang wheelchair. 6 na buwan pa lang akong paralisado noon, spinal stroke. Isang umaga, nagising na lang ako na hindi ko maramdaman ang mga binti ko. At si Maricel ang nag-aalaga sa akin, pagod na pagod at stressed, at nakalimutan niyang i-refill ang reseta niya. Nabasag ang boses ni Lorna. Kung hindi lang ako naparalisa, kung hindi lang siya sobrang pagod sa pag-alaga sa akin. Wag po, mariing sabi ni Marco. Wag niyo pong gawin yan sa sarili niyo. Namatay si Clara dahil nakatulog ang isang lalaki sa manibela. Namatay si Maricel dahil inatake siya ng hika. Wala sa mga yon ang kasalanan niyo o kasalanan ko. Yan ang isip mo. Pero ang puso mo, mas matagal makahabol ang puso mo. Pagtatapos ni Marco. Alam ko po. Nagkaintindihan sila sa paraang hindi na nangailangan ng karagdagang salita. Ang mga linggo ay naging buwan. Nabuo ang mga gawain ng natural. Nag-aalmusal si Leo
Kasama si Lorna tuwing umaga bago pumasok sa eskwela. Cereal at orange juice habang pinapanood nila ang mga ibon sa feeder. Tinuruan niya si Leo ng kanilang mga pangalan. Maya, Petit, Tarat. Pagkatapos ng klase, gagawin ni Leo ang kanyang homework sa hapag. Kainan habang si Lorna ay nagbabasa sa malapit. Minsan, tahimik silang nagtatrabaho. Minsan, nagtatanong si Leo tungkol sa math o spelling. At tinutulungan siya ni Lorna na lutasin ang mga problema. Tuwing weekend, inuruan ni Marco si Lorna kung paano gamitin ang laptop na naiwan ni Marisal. Mabagal siyang matuto, naiinis sa teknolohiya, pero matyaga. Sa kalaunan, natutunan niya ang email, online banking, at kung paano mag-video call sa kanyang pinsan sa Cebu. Magaling po pala kayo dito, sabi ni Marco kay Lorna isang hapon habang tinutulungan niya itong mag-set up ng grocery delivery account. Sa pagtuturo, ibig kong sabihin, nakuha niyo ang pasensya ni Maricel. Ang komento ay tumatak kay Lorna ng higit pa sa inaakala ni Marco. Ang pagbabago ni Leo ay kapansin-pansin. Tumawag ang kanyang guro, si Ginang Cruz, isang hapon. Aalala po ako, sabi nito. Laging kinukwento ni Leo ang lola niyang si Lorna. Pero hindi ko po siya nakikita sa listahan ng emergency contacts niya. Gusto ko lang pong siguraduhin. Gumagawa po ba siya ng isang fantasy relationship para makayanan ng pagkamatay ng kanyang ina? Inimbitahan ni Marco si Ginang Cruz para maghapunan noong sumunod na linggo. Umalis ito na nauunawaan na minsan ang mga pamilya ay nabubuo mula sa mga sirang piraso. At ito ay kasing totoo ng dugo. Ang selective mutis niya aalala sa kanyang therapist, ay nagsimulang maglaho. May mga tahimik pa ring araw si Leo, mga araw na sobrang miss niya si Clara, na parang imposible ang mga salita. Ngunit hindi siya pinilit ni Lorna. Umupo lang ito kasama niya, hahayaan siyang sumandal sa kanyang wheelchair at sabay nilang papanoorin ang mga ulap. Isang gabi, nakita sila ni Marco sa likod bahay. Nakahiga si Leo sa damuhan, nakaturo sa kalangitan. Inilapit ni Lorna ang kanyang wheelchair hanggat maaari. Yung isang yon, mukhang dragon, sabi ni Leo. Nakikita ko. At yung isa, mukhang barko. Sa tingin mo po, nakikita ni na Mommy at Tita Marisal ang mga ulap sa heaven. Sa tingin ko, nakikita nila ang lahat. Malumanay na sabi ni Lorna. Kasama na kung gaano kakatapang. Hindi ko po nararamdaman na matapang ako. Ang mga pinakamatapang na tao, hindi nila iyon nararamdaman. Nakatayo si Marco sa bintana. Pinapanood sila at naramdaman niyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text sa kanyang therapist. Sa tingin ko, magiging okay na kami. 8 buwan pagkatapos ng umagang iyon sa kapihan, iminungkay ng therapist ni Marco na subukan niya ang isang brief support group. Ilang buwan siyang tumanggi, ngunit sa huli ay nakumbinsi siya ni Lorna. Matagal mo nang inaalagaan si Leo. At ako. Kailan mo naman naalagaan ang sarili mo? Nagkikita ang grupo tuwing Martes ang gabi sa isang community center. Halos 3 beses na lumingon pabalik si Marco sa biyahe. Ngunit pinilit niya ang sarili na pumasok. Nakahanap siya ng upuan sa gitnang bilog ng mga silya at sinubukang huwag maramdaman na tinatraidor niya si Clara sa pagpunta doon. Pinaikot ng fasilitator ang usapan, inihiling sa mga tao na magpakilala at magbahagi kung komportable sila kung sino ang nawala sa kanila. Nang dumating sa babaeng katabi ni Marco, humina ito ng malalim. Ako si Bea, sabi niya. Matatag ang kanyang boses, ngunit malungkot. Nawala ang fiancé ko, 2 taon na ang nakalipas.
Wak. Klein ding excited. Dapat, ikakasal na kami noong summer na yon. Pagkatapos ng sesyon, nakita ni Marco ang sarili sa tabi niya sa coffee station. First time mo. Anong ni Bea? Nagbubuhos ang creamer sa kanyang tasa. Halata ba? Bahagya siyang ngumiti. Para ka kasing tatakbo palabas, anumang oras. Halos ginawa ko na 3 beses. Tumakbo talaga ko sa unang 2 beses na pumunta ako. Sa pangatlo, pinilit kong manatili. Nakatulong naman. Nag-usap sila ng 20 minuto sa pasilyo na yon tungkol sa pagkawala at pagkakasala at ang kakaibang pakiramdam ng pagtawa muli. Tungkol sa kung paano ang kalungkutan ay isang karagatan na minsan ay hinihila ka sa ilalim ng walang babala. May mga anak ka? Tanong ni Bea. Isang anak na lalaki. Si Leo. 8. Ay, malapit ng Sean. Kamusta naman siya? Ngumiti si Marco. Mas mabuti pa sa akin, sa totoo lang. Nakatira kami kasama ang isang napakabuting babae, si Lorna. May ding lola na niya. Nawalan din siya ng anak na babae 2 taon na ang nakalipas. At sa paanuman, kaming 3. Nagkatagpuan lang kami. Lumambot ang ekspresyon ni Bea. Ang ganda naman yan. Nagpalitan sila ng numero bago umalis. Bilang magkaibigan lang, sabi ni Marco sa sarili. Mga taong nagkakaintindihan. Ngunit nang text si Bea 3 araw pagtatapos, nagtatanong kung gusto niyang magkape, nasabi ni Marco na oo. Ang kanilang unang pagkakape ay tumagal ng 3 oras. Ang pangalawa ay naging hapunan sa isang maliit na kainan na pareho nilang hindi pa napupuntahan. Nils Rolbrand. Walang alaala. Si Bea ay isang pediatric nurse at mayroon siyang paraan ng pagtingin sa likod ng maingat na itinayong mga pader ni Marco. Nagtanong siya tungkol kay Leo, kay Lorna, kay Clara. Hindi siya umiwas sa mahihirap na tanong. Nakakaramdam ka ba ng giyot? Tanong niya habang iinuman sila ng kapag may maganda kang araw. Tumango si Marco. Palagi. Ako rin, sabi ni Bea. Sabi ng therapist ko, normal daw yon na ang pag-usad ay hindi nangangahulugang paglimot. Pero minsan, parang pagtataksil. Paano mo yon? Nalalampasan. Hindi ko alam kung nalalampasan mo ba talaga. 4 na sabi ni Bea. Sa tingin ko, natututunan mo lang dalhin ito ng iba. Sa kanilang 3 date, nagtatanong na si Leo kung kailan pupunta si Tita Bea para sa hapunan ng linggo. Kinakabahan si Marco na buksan ang usapan, ngunit nasigasig si Lorna. Imbitahin mo siya, agad na sabi ni Lorna. Sino mang nagpapangiti sa'yo ng ganyan, ay welcome sa mesang ito. Hindi naman, hindi ka na eh. Kape lang yun, utal ni Marco. Tinaasan siya ang kilay ni Lorna. 3 beses ka nang nagkape na yung linggo. At hindi ka naman mahilig sa kape, nauli siya doon. Tumating si Bea para maghahapunan noong sumunod na linggo. Nagdala siya ng mga bulaklak para kay Lorna at isang Lego set para kay Leo. Sa loob ng ilang minuto, tumatawa na siya sa mga biro ni Leo at nagtatanong kay Lorna tungkol sa kanyang hardin. Pagkatapos ng hapunan, habang naglilinis si Marco, natagpuan niya si Leo at Lorna sa sala, nagbubulungan. Mabait siya, sabi ni Leo. Hindi niya sinusubukang maging si Mami. Siya lang ang sarili niya. At ano ang nararamdaman mo tungkol yan? Maingat na tanong ni Lorna. Isipan niya ito ng seryoso. Parang, pwedeng maging masaya ulit si Daddy nang hindi kinakalimutan si Mami. Parang kung paano ka masaya sa amin nang hindi mo kinakalimutan si Tita Maricel.
Niyakap siya ni Lorna. Napakatalino mo para sa isang malapit ng mag, Sean. At napakalakas mo po para sa isang naka-wheelchair. Sagot ni Leo. Lahat tayo ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. Sabi ni Lorna. Pinapanood si Marco sa may pinto. Pati na ang daddy mo. 2 taon pagkatapos ng kaarawan, ngayon sa kapihan. Sa isang perpektong gabi ng Abril. Tinanong ni Marco. Si Bea na pakasalan siya. Pilano niya ito kasama sina Leo at Lorna sa loob ng maraming linggo. Magkakasama silang nagtanim ng isang hardin ng rosas, si Lorna ang supervise, habang si Leo at Marco ang nag-uukay. At nang mamulaklak ang mga rosas, alam ni Marco na oras na. Natatakot siya, natatakot na masyado siyang mabilis, na hindi pa handa si Leo. Nasa paan man, ay binubura niya ang alaala ni Clara. Ngunit hinawakan ni Lorna ang kanyang kamay, isang gabi, at sinabi, ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Gugustuhin ni Clara na maging masaya ka. Mariing sabi nito. At higit sa lahat, gugustuhin niyang makita ni Leo na hindi natatapos ang pag-ibig kapag may namatay. Nagkakaroon ng ito ng puwang para sa mas marami pa. Kaya sa gabing iyon ng Abril, habang nanonood sina Leo at Lorna mula sa beranda, lumuhod si Marco sa hardin at hiniling kay Bea na maging asawa niya. Silabi niya ang oo, bago pa man niya matapos ang tanong. Tumakbo si Leo pababa mula sa beranda, niyakap silang dalawa. Magkakaroon ka na ng mommy. Sigaw ni Lorna mula sa wheelchair, na niningning ang kanyang mga mata. Alam ko po, sabi ni Leo. Tumitingin kay Bea. Pero hindi ko po mawawala ang mami ko. Nasa hilan pa rin po siya. Siguro masaya na nakahanap si daddy ng mabait. At hindi ko mawawala si Lorna kay Tita Maricel. Tumingin siya sa kanilang lahat. Nadadagdagan lang po tayo. Kailan ka pa naging ganito katalino? Tanong ni Bea, ginugulo ang kanyang buhok. Nang ituro po sa akin ni Lola Lorna na ang pag-ibig ay hindi parang keke, sabi ni Leo. Inuulit ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Lorna ilang buwan na ang nakalitas. Hindi nababawasan ang para sa isang tao sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba. Gumagawa ka lang ng mas maraming pag-ibig. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Leo at umuwi na si Bea, naupo si Marco kasama si Lorna sa beranda. Salamat po, mahinang sabi niya. Para saan? Sa pagtuturo sa kanya niyan. Sa pagtuturo sa akin niyan. Umiling si Marco. Akala ko, ang pagmamahal sa bago ay pagtataksil kay Clara. Pero hindi pala. Hindi, sabi ni Lorna. Ibig sabihin, pinararangalan mo siya sa pamamagitan ng hindi pagpapalamon sa kalungkutan. Ibig sabihin, ipinapakita mo kay Leo na kahit pagkatapos ng matinding pagkawala, pwede pa rin maging maganda ang buhay. Naupo sila sa komportableng katahimikan, nakikinig sa mga ibon sa gabi. Magsasalita po ba kayo sa kasal? Tanong ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Lorna. Ako? Pamilya po kayo? Simpleng sabi ni Marco. Ang pinakamahalagang pamilya. Nabasag ang boses ni Lorna. Isang karangalan. Maliit lang ang kasal. Malalapit na kaibigan at pamilya lang sa isang garden denim. Si Leo ang ring-bearer, solemnly, na naglalakad sa pasilyo na may unan na tinahi mismo ni Lorna. Nang oras na para sa mga talumpati, ipinuwesto ni Lorna ang kanyang sarili sa harap. Bahagyang nanininig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang kanyang papel, ngunit matatag ang kanyang boses. 3 taon na ang nakalipas. Simula niya, nakaupo ako sa isang kapihan na may birthday cake at iisang kandila. Handa nang sumuko. Nawala sa akin ang aking anak, ang aking kakayahang maglakad, at ang aking kagustuhang mabuhay.
Ilang araw na lang sana bago ako pumasok sa isang pasilidad para hintayin ang katapusan. At tahimik ang maliit na grupo, nakikinig. Pagkatapos, isang maliit na bata ang lumitaw at kumanta ng happy birthday sa isang estranghero. Sinabi niya sa akin na gumawa ng isang totoong wish, hindi isang malungkot na wish siya. Isang wish para sa isang bagong bagay, hindi para sa isang bagay na nawala. Tumingin si Lorna kay Leo na nakaupo sa unang hilera, hawak ang kamay ni Marco. Ang batang iyon at ang kanyang ama ay hindi lang umupa ng mga silid sa aking bahay. Ibinalik nila ang aking kagustuhang mabuhay. Sila ang naging pamilya na akala ko'y hindi ko na muling magkakaroon. Si Marco ang naging anak na nag-aalaga sa akin araw-araw. Na natutong lutuin ang sopas ni Maricel kapag may sakit ako. Na nagtiwala sa akin sa kanyang mahal na anak. Si Leo ang naging apo na hindi na ibigay sa akin ni Maricel. Pinupuno ang aking mga araw ng mga tanong at tawanan at ang uri ng dalisay na pagmamahal na mga bata lang ang makapagbibigay. Lumingon siya kay Bea na nagpupunas ng kanyang mga mata. At ngayon, si Bea ay sumasama sa aming pamilya. Hindi bilang isang kapalit, hindi natin pinapalitan ng mga taong nawala sa atin. Pinararangalan natin sila sa pamamagitan ng pag-aaral na magmahal muli, sa pamamagitan ng pagbuo ng isang bagay na maganda mula sa abo ng ating kalungkutan. Lalong lumakas ang boses ni Lorna para kay Marco na nagpakita sa akin na ang mga ama ay maaaring maging bayani sa simpleng pagpapakita araw-araw. Para kay Leo na nagturo sa akin na ang mga wish para sa isang bagong bagay ay mas mabuti kaysa sa mga wish para sa isang bagay na nawala. Para kay Bea na nagpapatunay na ang mga puso ay maaaring lumawak kahit na pagkatapos masila. Uminto siya, tumingala sa langit. At para kina Maricel at Cara na naniniwala akong orkestra ng lahat ng ito mula sa langit, marahil ay nagkakape at nagtatawanan kung gaano katagal bago natin naintindihan ng lahat. Walang tuyong mata sa hardin. Pagkatapos ng seremonya, nakita ni Leo si Lorna sa tabi ng mesa ng cake. Ang ganda po ng speech niyo, Lola Lorna. Sa tingin mo? Opo. Inawakan ni Leo ang kanyang kamay. Sa tingin niyo po ba talaga, plinano nila to, si Mommy at si Tita Maricel? Hindi ko alam, papat na sabi ni Lorna. Pero gusto kong isipin na, ganoon, na. Ako rin po, sabi ni Leo. Gusto kong isipin na tumutulong pa rin si Mommy kahit nasa hilen na siya. Pinanood nila si Marco at Bea na sumayaw ng kanilang unang sayaw. Dahang umiindayog sa musikang lumulutang sa hardin. Masaya ka ba? Tanong ni Lorna. Isipan nito ni Leo. Opo, sabi niya sa wakas. Nami, miss ko po si Mami. Nadi ko siyang Mami. Miss, pero masaya rin po ako. Okay lang po ba yon? Higit pa sa okay yon, sabi ni Lorna. Niyakap siya ng mahigpit. Ganyan dapat. Iyang taon pagkatapos ng umagang iyon sa kapihan, ipinagdiwang ni Lorna ang kanyang waluntit Kyle, nakaawat. Ang bahay ay puno ng init at ingay. Si Leo, 13 na ngayon at payat, tumutulong kay Bea sa kusina. Si Marco ay aayos ng mga dekorasyon at ang 10 buwang gulang na si Maricel Hope ay pinapalo ang isang kutsara sa tray ng kanyang high chair. Pinangalanan nila ang sanggol sa anak ni Lorna. Nang humingi ng pahintulot si Bea, umiyak si Lorna ng 1 oras. Perpekto, bulong niya. Magugustuhan niya yan. Ngayon, habang pinapanood ang kanyang piniling pamilya na gumagalaw sa bahay, ang bahay na muntik na niyang iwanan, naramdaman ni Lorna na mas buhay siya kaysa dati.
Naramdaman mo na ba natapos na ang kwento mo para lang matuklasan na may isang buong bagong kabanata na naghihintay na isulat? Minsan, ang pamilyang kailangan natin ay nahahanap tayo sa mga pinaka, hindi inaasahang sandali. Wish po kayo, Lola Lorna, sabi ni Leo. Mas malalim na ang boses ngayon. Ngunit taglay pa rin ang parehong taindim na kabaitan. Tumingin si Lorna sa paligid ng mesa. Kay Marco, matatag at mabait, na naging anak na hindi niya kailanman nagkaroon. Kay Bea, na nagdala ng bagong liwanag nang hindi sinusubukang burahin ng luma. Kay Leo, ang apo ng kanyang puso, na nagligtas sa kanyang buhay sa isang simpleng kanta. Kay Baby Maricel Hope, masayang gurgle, ipinangalan sa anak na nawala sa kanya at sa damdaming natagpuan niya. Hindi ko na kailangan ng mga wish, sabi ni Lorna, inihipan ng kandila. Nasa akin na ang lahat. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ng lahat, naupo si Lorna sa likod ng beranda, yung may wheelchair na ipinagawa ni Marco noong unang linggo nila. Naisip niya, ang umagang iyon sa kapihan, ang keke na hindi niya makain, ang kandilang hindi niya mahipan, ang wish na hindi niya magawa. Naisip niya ang sulat para sa bahay kalinga na nasa isang drawer pa rin sa isang lugar, hindi kailanman na ipadala. Isang ilaw ang bumukas sa kusina. Lumitaw si Leo ilang sandali, pagkatapos na may dalang 2 tasa ng tsokolate. Tsokolate, ang makapal na klase, hindi ang powder mix na itinuro niya kung paano gawin. Hindi po makatulog, tanong niya. Naupo sa tabi niya sa hagdan ng beranda. Iniisip ko lang si Maricel. Ang lahat ng bagay. Kung paano mababago ng kabaitan ng isang estranghero ang isang buhay. Kung paano mo iniligtas ang sa akin. Umiling si Leo. Iniligtas po natin ang isa't isa. Ganoon ko ang pamilya. Napo sila sa komportabling katahimikan. Ang mga ibon sa gabi ay marahang humumuni. Ang mga rosas na hindi makikita ni Maricel ay namumukadkad sa dilim. Pinupuno ang hangin ng tamis. Hoy, Lola Lorna. Bakit? Apo, naiisip niyo po ba minsan kung ano ang nangyari kung hindi kami pumasok sa kapihan na yun? Isipan ni Lorna ang tanong. Araw-araw. At araw-araw, nagpapasalamat ako na pumasok kayo. Ako rin po, mahinang sabi ni Leo. Hindi ko po alam kung naniniwala ako sa tadhana o ano paman, pero minsan, naiisip ko, baka si Mommy ang nagpadala sa inyo sa amin. Parang alam niyang kailangan niyo kami, at kailangan namin tayo. Marahil na, sabi ni Lorna, inaabot ang kamay para pisilin ang kamay niya. Marahil na. Nabuhay si Lorna ng 7 taon pa pagkatapos ng kaarawang iyon. 7 taon ng panunood kay Leo na lumaki bilang isang maalalahanin at mabait na binata. 7 taon ng pagtulong kina Marco at Bess sa pagiging magulang. 7 taon ng mga hadikgik ng sanggol, mga gasgas na tuhod, at mga kwento bago matulog. 7 taon ng mga hapunan ng pamilya, mga holiday, at mga ordinaryong Martes, na parang pagbihira dahil lang magkakasama sila. Nandoon siya nang magtapos si Leo ng high school, na may karangalan. Nagbigay ng talumpati tungkol sa mga piniling pamilya, at pangalawang pagkakataon na halos kalahati ng auditorium ay napaiyak. Nandoon siya nang unang humakbang si Maricel. Tumatakbo sa sala diretso sa wheelchair ni Lorna. Pareho silang tumatawa. Nandoon siya nang salubungin ni Bea at Marco ang kanilang pangalawang anak. Isang lalaking nagngangalang Tomas Diyos, na parangal sa parehong lolo na hindi makikilala ni Leo at Maricel. At pagkatapos, isang tahimik na Martes ng umaga noong Marso. Hindi na nagising si Lorna. Payapa siyang pumanaw sa kanyang pagtulog. Sa bahay na puno ng pagmamahal, napapaligiran ng mga larawan ng pamilyang pumili sa kanya, at pinili rin niya. Ang libing ay ginanap
Sa isang maaraw na hapon, si Leo, 20 taong gulang na ngayon, at aaral ng arkitektura tulad ng kanyang ama, ay matikas na tumayo sa pudyem. Si Lorna Santos, ay lola ko, simulan niya. Malinaw at matatag ang kanyang boses. Hindi sa dugo, kundi sa pagpili, na siyang nagpatibay nito. Tumingin siya sa mga tao, mga kapitbahay na nakasaksi sa pagbuo ng kanilang pamilya, mga kaibigan na naantig sa kabaitan ni Lorna, sina Marco at Ben na hawak ang kanilang mga anak sa unang hilera. Itinuro niya sa akin na ang mga pamilya ay hindi lang isinilang, sila ay binuo mula sa mga sirang piraso, pinagbuklod ng pag-ibig at araw na pagpili na maging nandyan para sa isa't isa. Itinuro niya sa akin na ang mga wish para sa isang bagong bagay ay mas mabuti kaysa sa mga wish para sa isang bagay na nawala. Higit sa lahat, itinuro niya sa akin na hindi pa uli ang lahat para magsimulang muli, para makahanap ng pag-ibig, para maging pamilya. Bahagyang naninig ang kanyang boses, ngunit nagpatuloy siya. Ang kailangan lang ay isang taong handang kumanta ng happy birthday sa isang estranghero, at isa pang taong sapat ang tapang para hipalang kandila at magsimulang muli. Pagkatapos ng serbisyo, ng karamihan ay nakaalis na, nanatili si Leo. Nasa kanyang bulsa ang isang sulat na iniwan ni Lorna para sa kanya, na natuklasan noong umagang iyon sa kanyang nightstand. Pinuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Pinakamamahal kong Leo, nung araw na kinantahan mo ako sa kapihan, binigyan mo ako ng regalo na mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Pinigyan mo ako ng layunin noong wala ako nito. Pamilya noong nawala na ang lahat. Pag-ibig noong akala ko sobrang wasak na ng puso ko para maglaman ito. Alagaan mo ang iyong ama. Mahalin mo si Bea at ang iyong mga kapatid. Alalahanin mo si Maricel, hindi nang may kalungkutan, kundi nang may kagalakan na siya'y umiral. At kapag nakakita ka ng isang taong isang nakaupo na may birthday cake at iisang kandila, tandaan mo na minsan, ang kailangan lang para mailigtas ang isang buhay ay ang pagpapakita at pagkanta. Nagmamahal, Lola Lorna Pit. Sa iyo na ang bahay, kapag handa ka na. Punuin mo ito ng pamilya. Dugo man o pinili, hindi mahalaga. Basta punuin mo ito ng pag-ibig. Maingat na tinubi ni Leo ang sulat at inilagay sa album na ginawa niya para sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas, ang may pamagat na ang kwento ng aming pamilya. Idinagdag niya ito pagkatapos mismo ng muling litrato. Si Lorna sa kanyang ika-80 na kaarawan, napapaligiran ng pamilya, inihipan ng isang kandila sa isang chocolate cake. Ang kanyang hiling ay natupad na. 3 buwan pagkatapos ng libing, tumayo si Leo sa harap ng bahay sa Dallas Street. Kanya na ang bahay na yon. Medyo kumupas na ang dilaw na pintura at ang duya na gawa sa gulong ay nakasabit pa rin sa puno ng nara, luma ng ngunit matibay. Lumitaw si Marco. Sa tabi niya, may dalang kahon mula sa moving truck. Sigurado ka na ba rito? Tanong ng kanyang ama. Pwede ka munang tumira sa amin hanggang matapos mo ang kolehiyo, makatipid ng pera. Umiling si Leo. Gusto ni Lola na sa akin ito mapunta. Para punuin ang pamilya. Bahagya siyang ngumiti. Saka, may roommate na ako. Si Marcos, kaklasiko sa architecture. Komplikado ang sitwasyon ng pamilya niya. Kailangan niya ng matutuluyan. Ibinaba ni Marco ang kahon at niyakap ang kanyang anak. Ipagmamalaki kanya. Pinagpapatuloy mo ang tradisyon. Anong tradisyon? Ang pagbubukas ng iyong tahanan sa mga taong nangangailangan ng pamilya. Tiningnan ni Leo ang bahay, ang berenda kung saan niya ginugol ang hindi mabilang na gabi kasama si Lorna, ang bintana ng dati niyang silid, ang hardin kung saan
nag-propose ang kanyang ama kay Bea. Hindi naman talaga ito bahay ko, mahinang sabi ni Leo. Bahay natin ito. Laging magiging sa inyo, kina Tita Bea, kay Maricel, kay Tomas sa akin, at kay Lola Lorna. At kina Mami at Tita Maricel, yung original. Huminto siya. Kahit yung mga taong wala na rito, bahagi pa rin sila nito. Ama ka diyan, sabi ni Marco, habang nagbubuhat sila ng mga kahon sa loob. May napansin si Leo na hindi niya kailanman binigyan ng pansin dati. Isang maliit na ukit sa rehas ng beranda, napakalabo, na halos hindi niya makita. Lumuhod siya, sinusundan ang mga letra gamit ang kanyang daliri. Ang pag-ibig ay hindi cheat. Umiti si Leo. Kahit sa kamatayan, tinuturuan pa rin siya ni Lorna. Nang gabing iyon, pagkatapos may pasok ang huling kahon, naupo si Leo sa likod ng beranda na may tasa ng tsokolate. Hindi dahil uhaw siya, kundi dahil iyon ang nararapat. Isang maliit na ritual para parangalan ng babaeng nagturo sa kanya na ang pamilya ay isang bagay na binubuo, isang pagpili sa bawat pagkakataon. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula sa kanyang ama. Kamusta ang pakiramdam? Nag-isip si Leo saglit. Pagkatapos ay nag-tapi pabalik, parang tahanan. Parang dito talaga ako dapa. Tumingala siya sa mga bituin. Iniisip kung sa isang lugar doon ay nanonood sina Lorna at ang kanyang ina at si Maricel. Iniisip kung alam nila kung gaano kalaki ang naging epekto ng kanilang buhay at kamatayan sa kanya. Salamat po, bulong niya sa kalangitan ng gabi. Para sa lahat. Umipang hangin sa mga rosas at sa isang sandali halos manumpa si Leo na narinig niya ang boses ni Lorna. Walang anuman, Apo. Na yon. Mabuhay ka. Tunay na mabuhay. At gagawin niya yon. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanilang lahat. Para sa pamilyang naging, sa pamilyang naririto, at sa pamilyang darating pa. Dahil iyon ang ginagawa mo kapag binigyan ka ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Pinararangalan mo ito sa pamamagitan ng pamumuhay ng lubos, pagmamahal ng malalim, at pagpapanatiling bukas ng pinto para sa susunod na taong nangangailangan ng lugar na pag-aari. Gaya ng ginawa ng isang estranghero sa wheelchair para sa isang naglulukhang ama at isang tahimik na anak, isang hiling sa kaarawan, sa isang pagkakaroon. Minsan, ang mga taong nagliligtas sa atin ay ang mga hindi natin inaasahan. Minsan, ang isang sandali ng kabaitan ay maaaring magbago ng lahat. At minsan, ang pamilyang kailangan natin ay nahahanap tayo sa mismong sandali na sumusuko na tayo sa pag-asa. Kung ipinaalala sa iyo ng kwentong ito, na hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli, na kayang pagalingin ng pag-ibig kahit ang pinakamalalim na sugat, at na ang piniling pamilya ay kasing totoo, ng dugo, liki po ang video na ito, at i-share it sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. Iwan ng komento sa ibaba na nagsasabi tungkol sa isang pagkakataon na may dumating para sa iyo noong kailangan mo sila. Pinabasa namin ang bawat isa. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Everbell Stories para sa mas marami pang nakakaantig na kwento na nagpapaalala sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Hanggang sa susunod, tandaan, hindi pa tapos ang iyong kwento. Minsan, naghihintay lang ito sa tamang tao na pumasok sa pinto at magsimulang kumanta.